Lola, may laman ang datils mo. Hoy, anong ginagawa mo? Sa'yo yan. Dali, itago mo yan. Madam, ilang araw ka nang sumusubok, ngunit walang pumasa. Talaga namang balak mong gamitin ang parang ito para makahanap ng asawa para sa CEO. Talagang hindi maaasahan yan. Anong alam mo? Ang angka naming Shen ay mayaman at makapangyarihan. Hindi namin hinuhusgahan ng isang nobya sa pamilya kundi sa ugali. Anong panahon na ito? Sino bang magsasauli ng singsing na natagpuan sa loob ng datiles? Talagang sobra na kayo. Libre kayong kumain ng datiles ni Lola at itinatago ang diamante kapag nakita. Lola, may diamante sa datiles mo? Oy, oy, oy. Hindi pa kayo nagbabayad. Bumalik kayo. Ikaw na ang napili, bata. Payag ka bang magpakasal sa amin upang maging asawa ng apo kong lalaki? Binibini, ang checking ito ay ang iyong bigay kaya. Ano ba ang tseke? Mga tagalungsod, napaka-social naman. Kahit isang papel ay may palayaw. Mabuti nang magpakasal para hindi ako ipagpalit ng mga magulang ko sa mapapangasawa ng kapatid ko. Sige, pumapayag ako. Kuya, narinig kong may nahanap si Lola na nobya para sa'yo. Bilang nakababata mong kapatid, binabati kita. Lola, tapos na ang iyong pagdodroga. Nagtataka ako kung sinong babae na natatakot na makita ang makikipagtalik ngayong gabi. Miss, mali yata ang iyong pinuntahan. Ikaw si Shen yan? Oh, Tama. Tara, kumuha na tayo ng lisensya. Mahal! kung ganyan ka makipagbiro sa akin, malamang sawa ka na sa buhay. Diyos ko, bakit ang hipag ko ay isang tagalinis ng kalye? Lola, nababaliw ka na? Bilisan mo, galit na ang kapatid ko. Hoy, bote! Napakamapanlin lang mo. Ipinadroga mo pa ako kay Lola. Una, Utol, ano ang sinasabi mo? sige, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Imposible, Utol. Kahapon, Hindi ba ang pag-akyat sa kama ko para makapasok sa pamilyang Shen ang gusto mo? Nakita ko na ang mga kauri mo. hoy, nag-iipon ako ng mga bote. Matagal na. Nasaan sila? Hindi mo dinala sa akin. Matulog ka sa akin. Ang unang pumapasok sa isip ko pagising ay ang mga bote mong walang kwenta. Anong alam mo? Yung mga yon ay mga basong bote na mas mahal kaysa sa mga plastic. Bakit ka nagpapanggap? Dinroga mo pa ako. Magmamalasakit ka pa ba sa mga bote? Kunin mo ang pera mo. Umalis ka na. Hindi, anong tingin mo sa akin? Akala ko si Lola ay mabuting tao, kaya nakipag-usap ako sa'yo. Hindi ko inakala na si Lola, isang mabuting babae, ay magkakaroon ng apo na katulad mo. Ikaw! Hoy! Ikaw na walang hiya. Sa opisina ng sibil, inayos ko na ang appointment mo. Ngayon, kunin na ninyo ang marriage license ninyo ni Meow Meow. Imposible. Hindi ko papakasalan ang babaeng taga-bukid na ito. At hindi ko siya mamahalin kailanman. Nangahas kang tumanggi. Nakipagtalik ka sa isang inosenteng babae at ayaw mong managot. Tatalon ako sa gusali ngayon para itubos ang pagkakasala ko sa mga ninuno natin. Paano ba ako nagpalaki ng ganyang apo? Sige. Pakakasalan ko na siya, ha?
Magsuot ka na ng damit at umalis na? Ano? Nalulung ka ba sa pag-arte? Lahat ng pakana na ito para lang pakasalan ako? Bilisan mo. Kailangan kong umuwi at magulat. Sige, Oo nga. I-add mo ako sa WeChat para hindi na ako kulitin ni Lola. Sandali lang. Maghanap lang ako ng signal. Ibigay mo na lang sa akin ang number mo. sige. Sagutin ko muna itong tawag. Ikaw nagaga. Sinabi ko nang umuwi ka na para sa palit kasal sa pamilya Lin. Bakit hindi ka pa umuuwi? Pinipilit na kami ng mga Lin. May kanser na walang lunas ang anak nila. Kung maghihintay ka pa, mapapakasal ka sa patay. Ikaw na walang kwenta. Kung hindi ka umuwi, bubugbugin kita hanggang mamatay. May mga gagawin ako sa syudad. Uwi ako sa ilang araw. Magpadala ka muna ng 2,000 yuan. Magpapakasal na ang kapatid mong lalaki. Kailangan niya ng ilang damit. Kung hindi ka magpadala ng pera, tatawagan ko ang trabaho mo at gagawa ako ng eksena. Ang sahod ko. Matagal na nilang kinuha iyon. Anong 2,000? Tigilan mo na ang pagpapabagal. Bro, pwede bang pahiram muna ng pera? Kakakuha pa lang ng marriage certificate at sabik ka na agad kumita? Magkano? 2? 2. 200,000. Ang laki ng gana mo. Padalhan mo siya ng 200 milyon. Opo, sir. Tama ba ang narinig ko? 200,000,000? 2 yuan lang ang ipinahiram niya sa akin? Magmadali kang umuwi. Naghihintay si Lola. Binabalaan kita, ang pamilya Shen ay hindi kagaya ng inyong probinsya. Pagdating mo sa bahay, bantayan mo ang iyong dila. Gino, ginang... Diyos ko. Ang laki ng bahay. Siguradong napakamahal, di ba? Napaka-ignorante. Nakatira ka sa napakalaking bahay. Ngunit pinautang mo lang ako ng 2 yuan. At nililibak mo pa ako? Meow meow. Magkakapamilya na tayo mula ngayon. Kung itong batang makulit ay maglakas loob namang api sa'yo, sabihin mo lang sa akin at bibigyan ko siya ng leksyon. Sige. Lola, dinala ko na siya rito. May lisensya na tayo kaya aalis na ako. Hoy, ikaw na batang pasaway. Alis ka na agad pagkatapos ng kasal. Okay lang, Lola. Kapag kailangan kong makita, ang mukha mong mas mabaho pa sa kulungan ng baboy, baka mawalan ako ng gana. Lola, Magkakaapo na ako. Hindi naman masama ang batang ito. Tumpak! Kalahating buwan nang hindi umuwi siyan. Pupuntahan ko siya sa kumpanya ngayon. Kung nainip ka sa bahay, maghanap ka ng gagawin. Huwag kang mabagot. Lola, sa kwarto ng kuya ko, may maraming maliliit na piraso na magiging manukan. May halaga ba ang mga iyon? Manukan. Yung mga kastilyong Lego. Anong kastilyo? Ikaw na makulit. Alam ko kung paano ka pa uuwiin. Walang kwenta. Kung gusto mong gawing manukan. Sige, ang mga gamit niyan ay mga gamit mo. Bahala ka sa mga iyon. Paano ang mga nasa istante? Yung mga makukulay na maliit na bote? Wala rin silang halaga. Bro, ang Lego Castle mo ay ginamit ni Sis sa paggawa ng manukan. Ano? Bro, ang mga silk sheets mo ay nasira ni Sis at pinalitan niya ng cotton. Bro, Ano na naman? ang hipag mo
ay nagbenta ng antigo mo sa Junkman, tig-6 na jiao kada libra para sa 250. Uuwi na ako. Kaya naalala kang umuwi. Nasaan si Yemiao? Lumabas ka, meow meow. Maganda ba ito? Kayong mga tagalungsod na mahilig sa mga bukas na kwelyo, na hubad balikat. Ang sosyal mo naman. At mabibigat ang mga ito. Saan mo nakuha ang mga damit at alahas? Sa tingin mo ba talagang ikaw ang binibini ng Shen? Hindi siya. Ikaw ba? Ang set ng alahas na ito ay binili ko para kay Meow Meow alang-alang sa iyo. May handaan mamayang gabi. Kailangan mong isama si Meow Meow. Kuya, may nangyari sa kumpanya? Pumasok ka muna. Pupunta ako mamaya. Sige. Ang mga plato at mangkok na ito ay napakaliit lahat. Hindi ito ganong mas malaki kaysa sa pakain ng manok. Si Miss Xiao ngayon ay talagang nagniningning. Narinig ko na ikaw at si Mr. Shen ay magkababata. Hindi ba ibig sabihin nun na malapit na ang kasal? Si Miss Xiao ang nangungunang sosyalidad sa syudad. Sino pa ba kundi ikaw ang makakapantay kay Mr. Shen? Wala pang sinasabi si Kuya yan. Mayroon lang siyang mahiyain na personalidad. Sino ba sa tingin mo ikaw? Bulag ka ba? Paano mo nagawang mabundol si Miss Xiao? Siya ang bumundol sa akin. Ang damit ko. Hoy! Ang alahas na yan sa'yo ay tila gawa ni Master Genevieve. Pinakabagong haute couture ngayong taon. Miss Xiao, hindi ba in-order ito ni Mr. Shen? Hindi ba niya ito ibinigay sa'yo? Hindi ko rin alam. Buwise! Ang set ng alahas na ito, hindi ba ito in-order ni Kuya yan para sa akin? Yemiao, nagbitiw ka na rin ba sa pagiging basurera? Oh, sabi ko sa'yo dati. Na magbitiw ka ng kasama ako at magsilbi ng putahe dito. Mas malaki ang kita nito kaysa sa pagwawalis ng kalye. Pagwawalis ng kalye? Kaya ikaw ay isang tagawalis ng kalye. Akala ko ikaw ay isang binibini mula sa mayamang pamilya. Ang alahas na ito ay malamang peke rin. Namatay ako sa kakatawa. Nagmamalaki pa rin ang tagawalis ng kalye. Anong masama sa pagiging tagawalis ng kalye? Matapat akong kumikita ng pera, kaya bakit mo ako tinatawanan? Seryoso? Ninakaw mo ang alahas na dapat ibigay sa akin ni Kuya yan. Ikaw ay isang tusong magnanakaw. Pinabalaan kita. Tanggalin mo na ito ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Tanggalin mo na ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Sino ang nagnakaw nito? Binili ito ng pamilya ko para sa akin. Nagbibiro ka ba? Ang pirasong ito ni Master Guinevere ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Ang buong pamilya mo ay walang pera. Paano mo kayang bilhin ito? Hubarin, ang alahas niya. Aray, bitawan mo ako. Ito ang nararapat sa'yo dahil sa pagnanakaw mo sa akin. Hubarin ang damit niya. Wag. Bitawan mo ako. Isang walang hiyang magnanakaw na tulad mo ay dapat i-post online. Hayaan ninyong makita ng lahat ng malinaw kung gaano kababa ang iyong pagkatao. Wag! Wag! Kakalat ito online. Ang mga taong tulad mo ay sanay ng maging mahirap, kaya ito ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Ang alahas na ito ay talagang regalo mula sa aking asawa. Hindi ba iyan isang pag-amin? Maliban kung ang asawa mo ay si Presidente Shen, sino pa ang kayang bumili ng ganyang alahas? Si Presidente siya ng asawa ko. Anong klaseng tao si Presidente Shen? Paano niya magugustuhan ang isang tagalinis ng kalye na gaya mo? Ikaw ay isang palaka na naghahangad sa sisne. Baliw ka ba? Paano ka nangas na magpantasya tungkol sa aking yengge? Patuloy niyong hubaran siya. May tumatawag. Si Kuya. Kuya, ikaw lang ang makakasagip sa akin ngayon. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Hello? Kuya, ako...
Sinabi kong imbestigahan si Yemiao. Ano ang nalaman mo? Bro, nalaman ko na si Hipag ay hindi ang gold digger na sinabi mo. Wala siyang ginastos sa 200 milyon na ipinadala mo. Sa halip, nagtrabaho siya bilang tagapaghain and kumita ng 2,000 yuan. At saka, ang pera mula sa pagbebenta ng mga antigo, hindi siya gumastos kahit isang sentimo nito. Ibinigay niya lahat ito kay Lola. Tuwang-tuwa si Lola, ipina-frame niya ito. Posible kaya na nagkamali ako sa kanya? Dali, pumunta sa banquet hall. Sinasabi niya na siya ang asawa ni Presidente Shen, pero ang kanyang telepono ay peke. Nakakatuwa. Dali, pumunta sa banquet hall. Sinasabi niya na siya ang asawa ni Presidente Shen, pero peke ang kanyang telepono. Nakakatuwa. Hindi ka ba humihingi ng tulong kanina? Kuya, gusto mong tawagan ang mga tagalinis ng kalye para suportahan ka? Alisin niyo itong pekeng. Taga-bukid dito? Kung patuloy kang titingin, mabubulag ka. Pinapayuhan kita na huwag kang lumampas. Kung malaman ni Kuya, hindi ka niya patatawarin. Hindi niya ako patatawarin? Inalis na kita para kay Kuya Yan. Magpapasalamat lang siya sa akin. Dapat din kitang pasalamatan dahil inilapit mo ang relasyon ko kay Kuya Yan ng isang hakbang. Oras na upang wakasan ang komedyang ito. Tigil! Tigil! Kuya, Ano ang sahog ng babaeng ito? Kay Mr. Shen? Kuya, si Mr. Shen ba talaga? Ang kuya na tinutukoy niya? Maari bang siya talaga ang asawa ni Mr. Shen? Kuya Yan, ninakaw ng babaeng ito ang alahas na ibibigay mo sana sa akin. Pumasok ng palihim at nagpanggap pang buntis upang siraan ka. Itatapon ko na sana siya. Gusto mo bang mamatay? Ang kapal ng mukha mo. Oh. Ninakaw mo ang alahas na dapat kong ibigay sa'yo? Kailan ko sinabi, nabibigyan kita ng alahas? Hindi ba si Kuya Yan ang magbibigay nito sa akin? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Pero ang babaeng ito, talagang ninakaw ang alahas mo. Tingnan mo nga. Ikaw na babae. Hindi pa sapat ang pagnakaw ng alahas ni Kuya Yan. Sinusubukan mo pang siraan ang reputasyon ni Kuya Yan. Namamangki ang noo ni Mr. Shen, kaya malaki ang kapahamakan ng babaeng ito. Ire-record ko ito sa phone ko at panunuorin ko mamaya. Paano mo siya parurusahan? Siyempre, mas mabuti kung mas malupit. Hubaran siya, ihagis siya sa basurahan. Kumuha ng media para makover ng lubusan at ipa-viral siya. Hindi sapat. Hindi pa rin sapat. boss, huwag. Kung gayon, putulin ang mga paa at kamay niya at itapon siya sa imbernal. Boss, pakiusap, huwag. Kung gayon, gawin mo, ayon sa sinabi mo. Ngumiti sa akin si Kuya Yan. Mukhang gusto niya talaga ako. Ang husay talaga ni Xiaoshui. Sa sandaling nakilala niya siya, nakuha niya ang puso ng Mr. Shen natin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kuya Yan, nagkamali ka ng tao. Hut! Tama ang tao. Paano ka nangahas gawin ito sa asawa ko? Pagbabayarin ko kayo ng 1,000 beses. Ang babaeng ito ay asawa pala ni Mr. Shen. Mapapahamak tayo. Ginawa natin sa kanya iyon, kaya hindi tayo patatawarin ni Mr. Shen. Imposible. Paano ba naman si Kuya Yan? Magugustuhan ng isang tagapaglinis ng kalye? Ano ang kulang sa akin? Makinig kayong lahat. Si Yemiao ang aking babae, ang ginang ng pamilya Shen. Sino man ang mangahas na mang-api sa kanya ay lumalaban sa akin, si Shen Yan, at laban sa pamilya Shen. Doktor, kumusta ang aking manugang? Mabuti naman ang kalusugan ng ginang. Naligtas ang bata. Salamat, Doktor. Meow meow, nagdusa ka? Kasalanan niya ang lahat.
sa labis na pagpapahirap sa'yo. Humingi ka agad ng tawad kay Miao Shen. Lola, kasalanan ko. Hindi kay kuya. Pasensya na, Meow Meow. Humingi pala siya ng tawad. Tara na. Masakit ba? Hindi masakit. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Nagiging matapang ka na, ano? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Si Linmay na iyon mula sa katabing baryo na ipinagpalit ay nagpakita na. Bakit hindi ka bumalik? Kung hindi ka babalik bukas, huwag mo akong sisihin sa pagtakwil sa iyo. May mga samahan na dapat putulin. Kuya, maari mo ba akong samahan sa bahay ng mga magulang ko bukas? It likes isang pagpunta. Sa bahay ng magulang mo, syempre dapat kang magbihis ng maganda. Kung hindi, iisipin ng mga magulang mo na minamaltrato ka ng pamilya Shen. Hindi na. Isusuot ko na lang ito pa uwi. Ano? Hindi lang ito ang dapat kong gawin. Kailangan mo ring isuot ang pinakalumat, pinakasira at pinakamaruming damit pa uwi. Ano? Hindi lang ito ang dapat kong gawin. Kailangan mo ring isuot ang pinakalumat, pinakasira at pinakamaruming damit pa uwi. Masyado bang sira yun? Naghanda rin ako ng ibang regalo para sa iyo. Hipag, meron ding isang pulseras na jade na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon, 20 katinang ginto, kasama ang 3 villa at 3 luxury car. Lahat ng mga ito ay regalo para sa inyong pamilya. Hindi na kailangan. Kami? Kukunin na lang namin ang mga ito. Kung gayon, paano na ang luxury car na dinala natin sa bahay ng iyong mga magulang? Sasakay na lang kami ng tricycle pabalik. Hipag, ang pag-uwi ninyong napakapayak, mats pang hindi ninyo balak na patuloy na manirahan kasama ang aking kapatid? Sundin mo ang sabi ni Meow Meow. Sige. Naku, ang kapatid ko ay naging baliw din sa pag-ibig. Ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ng hipag. Kung uuwi tayo ng ganito, hindi ba tayo itataboy ng kanyang ama gamit ang isang patpat? Magdala ka ng ilang tauhan at pera at pagabang malapit sa nayon. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng maliit na nayong ito sa bundok. Ilang araw na ang lumipas? Ilang araw na rin ang nakalipas mula ng pakasalan ko si Yelong. Ilang araw na ba? Araw na akong kasal kay Yelong. Hindi pa nakakakita ang kapatid ko ng anumang tanda ni Yemiao. Napagkasunduan natin. Ako rito, si Yemiao doon. Anong nangyari? Ha? Ikaw, niloko mo ako sa kasal na ito. Babae lang siya. Bakit ka nakikipag-away sa akin? Tumahimik ka. May, makinig ka. Papalik si Yemiao. Tinawagan ko siya kahapon lang. Magpakabuti ka. Ha? Niloloko mo pa rin ako? Sinabi mo na rin iyon kamakalawa? Ano siya ning nangyari? Oy, babae. Naitumabi ka? Turuan ko siya ng leksyon? Oh, ano ba? Huwag kang marahas. Kung saktan mo siya, sino ang magbibigay ng apo? Oy, wala pa ba si Yemiao? May, makinig ka. Pumasok ka muna. Ako na ang kakausap. Umalis ka? Walang kwentang babae. Bumalik ka talaga?
Nay, bumalik ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Kasal na ako. Walang kwentang babae. Lumalakas ang loob mo, di ba? Paano ka nangahas magpakasal ng palihim? Ako ang pipili. Pakakasalan ko ang gusto ko. Wala kang pakialam. Sino ka ba para mambastos ng ina mo? Kung di kita niluwal, nandito ka pa kaya? Gulo na naman sa pamilya. Nakakahiya. Hindi pumapayag ang anak ko, kaya't binugbog mo siya ng ganito? Paano mo nagawa yon? Wala kang pakialam. Ako ang nagpalaki sa babaeng ito. Kahit patayin ko siya, karapat dapat siya. Ngayon, kung hindi ka papakasal doon, kakalad ka rin kitang nakatali. Long-long, saktan siya. Kapal mo? Buntis ako! Ano? Ginawa mo talaga ang kahiya-hiyang bagay. Pinahiya mo ako ng lubusan. Naku, Buntis, bakit hindi mo ipalaglag? tama. Itutok sa tiyan niya. Paluin. Sinong hahawak sa kanya? Sinong hahawak sa kanya? Sino ka? Huwag kang magpapait dito. Anong pakialam mo? Asawa ko siya. Ano? Kaya ikaw pala ang nanloko sa anak ko? Nang hindi gumastos kahit piso. Gusto mo lang sipingan ang anak ko. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Ngayon, kung hindi ka makapaglabas ng 800,000 hanggang 1,000,000, hindi ka aalis dito. Eksakto. Niloko mo ang kapatid ko dahil musmus pa. Bilang kapatid niya, ipaglalaban ko siya. Ikaw, Ulitin mo pagkatapos ko. ako ay manggagawa sa pabrika. At kaunti lang ang naipon ko. Kaya, pulubi ka lang. Kapal ng mukha mong pakasalan anak ko. Huwag kang magmadali. Walang pera. May iba akong dala. May iba pang lihim na inihanda si Kuya. Wow! Ginto ito. Laging mahirap ang pamilya ye. Yayaman na tayo. Sino ba itong dukhang nagmamayabang dito? Akala mo ba'y hindi pa kami nakakita ng ginto? Huwag kang magdala ng tanso para lokohin kami. Ha! Mga mangmang, sa simula dahil kayo ay pamilya ni Meow Meow, bibigyan ko sana kayo ng isa pang pagkakataon. Parang kausap mo ang pader. Tilan mo na ang pagpapanggap. Sino ka ba? Kung hindi mo mababayaran ng dote ngayon, kalimutan mo na ang pagpakasal sa anak ko. Ngayon, wala akong pakialam kung kasal ka na o buntis ka man, ikakasal ka pa rin sa karatig na yon. Kaya ang anak na sinasabi mo ay isang kalakal lamang sa iyong mga mata? Ngayon, may sasabihin ako sa iyo dahil napangasawa ko si Meow Meow. Sa akin na siya ngayon. Yang sino mang mangahas na hawakan siya muli, kukunin ko ang buhay niya. Kahit sino ay kayang magpakatigas, ang matalas mong dila ay hindi makakatulong. Hindi ka makakaalis sa pintong ito ngayon. Labis akong nabigo sa'yo. Mula ngayon, hindi na ako anak ng pamilya, ye. Hindi yun decision mo. Kuya, mahina ang signal sa lambak na ito. Hindi natin maabot ang mga bodyguard. Ikaw na lang ang pumunta. Mag-ingat ka, kuya. Nakamamatay ito. Dali! Kunin mo ang kapitan. Kuya, nadamay kita dito. Mga basura, hindi sapat para mapagod ako. Ngayon, ikaw naman. Ano ang gusto mo? Huwag kang lalapit o sakalin ko siya. Pakawalan mo si Meow Meow or mamamatay ka ng napakalupit. Hindi ko inakala na ang walang kwentang kapatid ko ay magiging napakahalaga sa iyo. Lumuhod ka? Kuya, huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Sa iyong mga binti, isang hiwa sa bawat gilid. Kuya, huwag!
ka lang kanina, di ba? Paluin siya? Paluin ninyo siya, susuko ang kapatid ko. Huwag. Ikaw? Saan ka ba tumatakbo? Ha? Magsalita ka. Pupunta ka ba sa palitang kasal o hindi? Pupunta ako. Pupunta ako. Huwag. Papatayin kita? Hindi ka pa susuko, ha? Sige, paluin ninyo siya. Huwag. Huwag. Magsisisi ka kung papatayin mo siya. Maliban kung siya ang pinakamayaman, wala akong pagsisisi. Paano mo nalamang hindi ako? Kung ikaw ang pinakamayaman, ako ang lolo ng kabisera. Hahaha. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Sa mga sirasirang damit at lumang sasakyan, pinagyayabang mong pinakamayaman. Shen, ay hindi mukhang kasing hamak mo. Long, huwag mo na silang kausapin. Pagpatay sa kanya, ay makakaiwas sa gulo. Nay, mukha siyang pamilyar. Nung nag-apply ako para sa personal bodyguard ni Mr. Shen, nakita ko yata ang litrato niya sa poster na yon. Teka, hindi ka pa nagkakamali. Ngunit itong damit na gusot ay hindi kamukha ni Mr. Shen. Tama. Hindi mo ba sinabi na may poster? Ang poster. Bakit ko nakalimutan? Aray, duwag. Hindi pa nga kumpirmado. At natatakot ka na? Teka, ano ang nangyayari dito? Noong nilabhan ko ang damit mo kahapon, nakalimutan kong ilabas yon. Bro, hindi ka ba nagkakamali? Ang batang iyon, paano naging Mr. Shen? Tama. Si Mr. Shen ay hinding-hindi magpapakasal kay Yemiao. Napakahiya iyon. Ngunit paano kung... Ang tagal na at hindi ka patapos? Sino ang lalaking ito? May, bakit ka lumabas? Ikaw ang tinatanong ko. I wait in said. Sabi ni Yemiao, siya si Mr. Shen, ang pinakamayaman sa kabisera. Si Mr. Shen? Tsk! Nung naghahain ako sa piging, nakita ko si Mr. Shen. Siya ay isang gwapong binata. Paano siya naging marungis ngayon? Probinsyano lang siya. Sinasayang ninyo ang oras ko sa katarantaduhang ito. Ikaw na batang pasaway. Muntik mo na akong lokohin? May, tingnan mo, bumalik na si Yemiao. Sabihan mo ang pamilya mo na magpadala agad ng tao upang pakasalan siya. Sige, bukas utusan ko si tatay na umarkila ng sasakyan at darating. Ako na ang babae ni Kuya. Ano? Magaling. Gusto mo bang ipakasal ang kapatid ko sa babaeng ginamit? Gusto mo bang ipakasal ang kapatid ko sa babaeng ginamit? May, huwag kang magalit. Naloko rin si Yemiao ng salbaheng ito. Ipinapangako ko, pagkatapos ikasal ni Yemiao, sa loob ng 3 taon, magkakaroon siya ng 2 lalaki. Ang dote, kalahati sa'yo, ayos. Hoy, may sekretong resipi ang nanay ko. Sa parang doon, tiyak na magkakaanak siya ng isang lalaki. Oo. Mas mabuti iyan. Ang mga babae ay mga alagang hayop lamang. Basta't makapag-anak sila, wala akong pakialam sa iba. Ngunit kung hindi siya makaanak, huwag mo akong sisihin sa aking kabastusan. Babae ka rin. Paano mo masasabi iyan? Ang mga babae, hindi lahat sila pareho. Nag-aasawa ako sa iyong pamilya upang mamuno. Ang katulad mo ay para lamang manganak. Pakawalan mo siya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos niyang harapin yon, papatayin ka niya. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi ang pag-alis sa akin. Buntis ako sa anak ng panganay. Mahuhuli ka niya. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi ang pag-alis sa akin. Buntis ako sa anak ng panganay. Ano? Ito? Ipinagpalit ko siya pabalik para bigyan ng tagapagmana ang pamilyang Lin. Iniisip niyo bang niloloko ako? May, huwag kang magalit.
Huwag! Huwag! Kung gagawa ka ng anumang pinsala sa aking asawa at anak, pagbabayarin kita ng 1,000 ulit. Nangahas kang bantaan ako? Huwag! Ginoong Shen. Shed nga si Ginoong Shen. Hahaha. Nagtataka ako kung paano ka, isang walang kwentang tao, nangahas bumalik, kaya may kakampi ka na. Oh, Ikaw, walang kwenta, bakit ka nangangahas na bumalik? Kaya umupa ka ng tao para umalalay sa'yo. nabigla ako. Kaya artista lang pala siya. Yemiao. Kaya lang ng pera mo ang isang araw, ha? Kapag umalis ang mga taong ito, babayaran mo ito. Para tapusin ka, isang araw ay sapat na. Anong ginagawa mo? Hayaan silang mamatay ng dahan-dahan. Lusob. Nangangahas ka? Bitawan mo. Yemiao, huwag kang maging kampante. Kapag umalis ang mga taong ito, babayaran mo ito. Ikaw, Yemiao. Hinihiling mo ba sa akin na balatan ka rin? Babayaran mo ito? Ikaw, Yemiao. Hinihiling mo rin ba sa akin na balatan ka? Anong nangyayari dito? Ang kapitan, siya nga. Tiyak na dumating siya para umalalay sa atin. Ngayon ligtas na tayo. Hintayin mo lang. Ang kapitan ay papatayin kayong dalawa sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sino ba kayo? Sa liwanag ng araw, pumupunta kayo sa aming baryo para manakit ng tao. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakaalis sa baryong ito. Kapitan, kailangan mong ibigay sa amin ang hustisya. Ang lalaking ito ay niloko ang anak ko at ayaw magbayad ng dirt. Humihingi ako ng hustisya. Pinugbog niya tayo ng ganito. Kapitan, ang kailangan natin mong patayin silang lahat. Kalad ka rin sila papunta sa ating bundok sa likuran at ilibing sila bilang pataba. Kung ginulo mo ang aming baryo, mali ang iyong ginulo. Sugod! Kung ginulo mo ang aming baryo, mali ang iyong ginulo. Sugod! Kapitan! Hindi totoo iyan. Wala ka bang hiya? Ang pulubing ito ay hindi kayang protektahan ang sarili. Gusto mo pa bang mamatay kasama niya? Kung mamamatay ako, mamamatay akong kasama ang aking kuya. Sugod! Nangangahas kang tumawa kahit malapit na ang kamatayan. Baliw ka ba? Ang tawang iyan ay parang kay President Shen. Sandali! Kapitan, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. President Shen, bakit ka nandito? Pumunta ako sa inyong baryo para mag-inspeksyon at muntik na akong hindi makabalik. Tandang Liu, magaling kang kapitan. President Shen, pakinggan mo ako? Kapitan, anong ginagawa mo? Siya si Israel Pulubi. Paano siya magiging si President Shen? Anong pulubi? Ito si President Shen. Sinusubukan mo bang itulak ang aming baryo sa kawalan ng pag-asa? Ano? President Shen, hindi ko talaga alam na darating ka. Ito ay aking pagkukulang. Kapitan, napagkakamalan mo ba siyang ibang tao? Tingnan niyo ang kanyang marungis na anyo. Paano siya magiging si President Shen? Tumahimik ka. Noong una, ako ang personal na bodyguard ni President Shen. Pagkatapos kong magretiro, sa tulong ni Mr. Shen, naging puno ako ng baryo dito. Paano ko ba siya mapagkakamali? Oh, ibig sabihin, totoo pala ang gintong ito. Naku, sayang naman. Naku, ang gayong ang kapatid ko'y napangasawa. Sa mayamang pamilya, ang gintong ito'y magiging sagana hanggat gusto natin. Mr. Shen, isang hindi pagkakaunawaan iyan.
Aba, ang inyong buong pamilya, pera lang ang inaalala. Ang 100 milyong dot ay magiging akin lahat. Tumahimik ka! Pinakamayaman ng bayaw ko sa kabisera. Sa tingin mo ba ay pakialam ako sa isang basurang tulad mo? Pagdating ko sa lungsod, makakahanap ako ng sino mang marangal na dalaga. Tama. Isang babaeng tulad mo, gusto pa rin ng dote. Pagdating ko sa lungsod, makakahanap ako ng sino mang marangal na dalaga. Tama. Isang babaeng tulad mo, gusto pa rin ng dote. Isang taong tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat upang magpakintab ng sapatos ng ating longlong. Tama, nanay. Mr. Shen, hindi ba? Ganun pala. Kung gayon, bibiruin din kita. Lagi mo na lang pinag-uusapan ang pagpapatuloy ng lahi. Kung gayon, ipapakapon ko siya. Nagkamali ako, Mr. Shen. Nagkamali ako. Oh, si Longlong ang nag-iisang lalaking anak natin. Meow meow. Nagkamali si nanay. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid mo. Kuya, ito ay usapin ng aking pamilya. Hayaan mo na sa akin. Lahat tumabi kayo. Ate, mula nung bata pa tayo, sa pagkain at inumin, ikaw palagi ang nauuna sa akin. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Siyempre, pinakamamahal ka ni ate. Tinatawag mo akong ate? Hindi ka karapat-dapat. Ang sipa na ito ay para sabihin sa'yo na noon pa man ay winakasan ko na ang ugnayan sa inyong pamilya. Ang buhay o kamatayan mo ay wala akong pakialam. Wow, mas mabangis pa ang hipag ko sa kapatid ko. Ang buhay o kamatayan mo ay wala akong pakialam. Wow, mas mabangis pa ang hipag ko sa kapatid ko. Longlong. Sina Meow Meow at Longlong ay mga kapatid mo rin. Paano ka naging ganyan kawalang puso? Noong kayo'y nagsabwatan laban sa akin, naisip ba ninyo na magkakapamilya tayo? Itinuring ninyo si Meow Meow bilang isang kalakal na maaring bilhin at ipagpili ayon sa gusto. Kung gayon, gagawin ko siyang pinakamakinang na perlas sa kabisera. Kuya, mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko? Meow Meow. Laging akong magiging pinakamatibay mong sandigan. Kuya, bakit hindi kayong dalawa ang mauna? Iwan ninyo sa akin ito. Mr. Shen, tingnan mo, pinalo mo at pinagalitan sila. Tungkol sa investment na ito, kung ikaw ay hindi pa rin nasisiyahan, agad kong itaboy sila sa labas ng nayon. Meow Meow, ano sa palagay mo? Ako, masusunod ba ako? Siyempre, ito ang iyong bayang sinilangan. Ako ba ang may huling desisyon? Siyempre, ito ang bayan mo. Hindi ko lang sila palalayasin sa baryo, kundi aalisin ko rin ang kaugalian ng palitan ng kasal sa baryo at higpitan ng disiplina sa baryo. Pagkatapos magpapasya ako batay sa sitwasyon kung mamumuhunan ba ako sa baryo. Tama si Meow Meow. Maglalaan ako ng pondo para sa iyo, ngunit ito ay para lamang sa pagpapatayo ng mga paaralan. Susundin natin ang sinabi ni CEO Shen. Yeah, Meow. Swerte ka lang talaga. Ang halaga ng isang ina ay nasa kanyang anak. Hintayin mo lang na mga anak ka at pagkatapos ay palalayasin ka ni CEO Shen. Huwag kang malungkot sa mga taong walang kwenta. Hindi ito sulit. Kuya, ang binti mo. Ayos lang ako. May impeksyon ng sugat. Kung mas naantala pa, puputulin na ang binti na ito. Walang hiya ka. Yan ang napala mo sa pagpapakatapang. Para mo nang pinapatay ang lola mo. Lola,
Pasensya na. Ginawa ni Kuya ang lahat para sa akin. Hindi mo kasalanan, Meow Meow. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang lumang kaisipan na mas pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae na nakakapinsala sa kapwa. Alagaan mong mabuti si Ayan. Titingnan ni Lola ang sabaw. Huwag kang umiyak. Ang luha ng isang dalaga ay ang pinakamahalagang perlas sa mundo. Anong pagiging pambihira ang nagpapahalaga sa kanila, kaya kung labis kang iiyak, mawawalan sila ng halaga. Kung hindi kita sinamahan sa pag-uwi ngayon, hindi ko sana nalaman kung gaano ka nagdusa sa lahat ng mga taong ito. Babawi ako sa iyo. Kuya, hindi ko gusto ang mga ito. Walang limitasyon itong black card. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Kuya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang itanong, maribang ako ang mamahala sa proyektong pang na yon? Gusto kong baguhin ang bayan ko sa sarili ko para mas maraming gaya ko, mga naapi sa kanayunan, ay makakapili rin ng kanilang sariling buhay. Sige, tuturuan kita. Kuya, ang tagal ng hipag ko. Mali na naman ba ang suot niya? Bakit ka nagmamadali? Maghintay ka. Ayan. Ayan! Anong itsura ko? Maganda yan. Ihahatid kita sa trabaho. Hipag, ang galing mo. Nabihag niya ang kuya ko. Hindi na siya makaimik. Hindi na. Pupunta akong mag-isa. Sasali ako sa Shen Group at magsisimula akong regular. Bukod dito, kailan pa naghahatid ng empleyado ang CEO? Kung gagawin ko, sino ang magtsitsismis? Sige, sige. Hindi mo gugustuhin pagchismisan ako. Sa unang araw ko, hindi ba? Bukod dito, hindi mo ba ako tinuruan magmaneho? Aalis na ako. Sa kumpanya, huwag mong sabihin na asawa kita. Kapag sinabi mong may babaeng gustong lihim na magpakasal, ano ang ibig sabihin yon? Ano ang ibig sabihin kapag may babaeng gustong lihim na magpakasal? Nakakadiri. Ang bonus ngayong buwan ay mababawas lahat. Uy pare, wag. Wow, sino ito? Napakayaman at elegante. Ba't hindi ko pa siya nakita noon? Sa anong mayamang pamilya siya nagmula? Pumapasok siya bilang intern, tapos babalik para magmana ng kumpanya. Siya ay maganda at mayaman. Talagang tipo ko. Pero kailangan ko pang kumpirmahin. Ipakikilala ko si Yemiao. Mula ngayon, siya na ang pangalawang tagapamahala ng project team natin. Batiin natin siya. Hello sa lahat, ako si Yemiao. Mangyaring alagaan ninyo ako mula ngayon. Sabi ko nga, mayaman siya. Paano pa kaya? Nakakuha siya ng ganoon kataas na posisyon? Mukhang talagang mayamang babae siya. Abangan mo, makukuha kita. Meow meow. May party ang grupo natin ngayong gabi. Halika, sama-sama tayo. Pero, sa loob ng kalahating oras pagkatapos ng trabaho, kailangang nasa bahay na ako. Ha? Ito ay magandang pagkakataon.
upang makihalubilo sa ibang kasamahan. Kung palalampasin mo ito, mahihirapan ka sa trabaho mamaya. Ano? Ganun kagrabe? Ang pag-uwi ng ilang oras na huli ay dapat ayos lang. Sige, sasama ako. Hintayin ninyo akong matapos ang trabaho ko. Sige. Team leader, pumayag na siya. Magaling. Kapag nakuha ko na siya, ang posisyon ng team leader ay magiging iyo. Team leader, hindi ka ba kasal na? Kung malaman niya, ano ang gagawin natin? Ang matandang bruhang iyan, paano siya makakapantay? Nakita mo ba? Lahat ng suot niya ay mahigit 1,000,000. Lahat ng suot niya ay mahigit 1,000,000. Kapag nakahanap ako ng mayamang babae, hindi ko na kailangang magtiis dito. Ngunit ikaw at ang asawa mo, Ay hiwalay na 10 minuto ang nakalipas. Tandaan mo tumahimik ka. Kung hindi, mag-empake ka at tumalis. huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita. Ache, ano bang mali ang nagawa ko? Magbabago na ako, sige na. Huwag tayong maghiwalay. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mas matanda ka sa akin ng 1 dekada. Hindi na kita gusto. Naiintindihan mo ba? Hindi ako naniniwala. Manager Ye, ako si Shuche, team leader ng proyekto. Sige, nandoon ang party. Sundan mo ako. Sige. Kaya pala gusto niyang makipaghiwalay. May kabit siya. Ikaw na malanding kabit. Inakit mo ang asawa ko. Pahihirapan kita. Ate, hindi ko siya inakit. Tinatawag mo akong ate? Mukha ba akong matanda? Mrs. Shu, hindi ko inakit ang team leader. Trabaho lang tayo. Sen Miao, talagang gusto kita. Narinig mo, nagtatago ka pa? Mukhang di mo sasabihin ang totoo kung di kita bibigyan ng leksyon. Lila, pakawalan mo si Miao Miao. Ako na lang ang harapin mo. Kapag ibinulgar ito ni Lila, malalaman ng lahat na may relasyon kami ni Ye Miao. Miao Miao, kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Sir, wala pa yung ginang. Ano? Tumawag ka ba? Tumawag ako, pero binabaan niya ako. Bro, nawawala ang hipag, hinanap kahit saan, walang nakita. Ano? Hanapin mo siya ngayon. Kahit wasakin mo ang kabisera, ibalik mo siya. Opo, sir. Miao Miao, pakiusap, huwag kang mapahamak. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Babae, hayaang hugasan ng tubig ang amoy ng kahalayan mo. Sasalita ka? Paano ka naging kabit ni Suche? Hindi. Hindi nga. Lakas ng loob mong magsinungaling. Wala kayo? Bakit kayo nag-hotel? Sabi niya, magpa-party daw siya. Akala mo tanga ako. Anong party ang kailangan sa hotel? Ako? Talagang hindi ko ginawa. Hindi ka iyak kung di mo makita ang kabaong. Sa mga babaeng katulad mo, dapat kong laslasin ang mukha mo. Hello? Ayan, iligtas mo ako. Paano kang nangahas na tumawag sa iba? Tingnan ko nga kung sino ang hinahanap mo. Matapang ka na hinawakan mo ang asawa ko? Ano? May asawa ka na? Pre, niloloko ka ng asawa mo. Sa ibang lalaki. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Binabalaan kita na tumigil ka na. Kung hinawakan mo ang kahit isang buhok sa ulo niya, babayaran mo ng iyong buhay. Isang babaeng manloloko at hangal.
na laging nagmamataas. Hindi ka ba nagtanong tungkol sa pamilyang Lee sa ating kabisera? Akala mo ba kaya mo silang takutin? Uy. Mga bantay, nahanap mo na ba siya? Hindi pa, pre. Pinakakain ko kayong mga walang kwentang tanga. Ano pang silbi ninyo? Bilisan mo at hanapin sa akin ang sumpain na pinuno ng pamilyang Lee. Opo, sir. Akala ko ikaw ay isang mayamang tagapagmana at nag-alala pa nga na ang pang-iinsulto sa iyo ay magdudulot ng problema. Kaya inakit mo lang ang ibang lalaki para umasenso. Ang landi mo, ang kinis ng mukha mo. Sa palagay ko, isusulat ko ang salitang malandi sa mukha mo. Pagkatapos, makikita mo kung paano ka lalabas para manlandi ng mga lalaki. Sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob ka pang magbanta sa akin, gagamitin ko ito para magsipilyo ka. Nasaan siya? Nandito na ang pinuno ng pamilyang Lee. Shen, Presidente Shen, hindi ko talaga alam na si Lele ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Maawa ka sa amin. Huli na ang lahat. Kung may mangyaring masama sa asawa ko, ipapahamak ko ang buong pamilya ninyong Lee. Mamamatay kang kasama ko. Tatawag ako ngayon para pigilan ang babaeng suwail na yon. Nangangahas ka pang magbanta sa akin. Ikaw, babaeng mapangakit, hindi mo kayang gawin yan. Hindi mo ba ako tutulungang magsipilyo? Sige, ikaw muna ang sisipilyuhin ko. Ayaw talagang sumagot ng babaeng suwail na yon. Ang pamilyang Lee ninyo ay talagang nagpalaki ng mabuting anak. Mr. Shen, kasalanan ko na hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Hipag, nakita namin ang lokasyon sa Shinshan Hotel. Dalhin ninyo ang lahat ng tao at ang pinuno ng pamilyang Lee. Ngayong gabi, ipapawala ko ang pamilyang Lee ng lubusan sa kabisera. Nangangahas ka pa bang magbanta sa akin? Ate, nakakaawa ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Ang ilang tao, kahit may bahay sila, ay may sariling pagkatao at mga malayang kaisipan. Kaya, hindi sila nakakaawa. Ngunit ang ilang tao, mula sa loob hanggang sa labas, ay walang iba kundi mga alila at alipin ng mga lalaki. Sila ang mga nakakaawa. Nangangahas ka pa akong pagalitan? Akala ko tayo lamang, mga taga-bundok, ang nakakaawa. Hindi ko inaasahan na kayo, mga taga-lungsod rin. Ay maraming masasabi. Parehong marapat at hindi. Ngayon, papatayin na lang kita. Mr. Shen, bakit kayo nandito? Nasaan si Lile? Sa anong kwarto si Lile? Kwarto 32. Ang suwail na babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, wala na ang pamilyang Lee. Si Mr. Shen ang asawa ko. Patayin mo ako at malalagot ka ng husto. Ano? Imposible. Ang asawa mo ay si Presidenteng Shen. Anong klaseng lalaki si Presidenteng Shen? Paano siya magkakagusto sa isang babaeng haliparot na gaya mo? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kahit na asawa mo si Presidenteng Shen, niwanan mo ba siya para akitin si Ache? Nabulag ka ba? Bukod dito, ang duwag na si Ache ay nanganganib na suwayin si Presidenteng Shen para makasama ka. Hindi ko siya inakit. Nangangahas ka pang sumagot. Sasaksakin kita ngayon din. Tigil. Tigil. Shen. Presidenteng Shen. Meow meow. Ayan, dumating ka rin sa wakas. Hindi ko inaasahan na siya nga ang Mrs. Shen. Hayop ka. Sinira mo ang pamilya naming Lee.
Humingi ka ng tawad kay Presidenteng Shen at sa kanyang asawa ngayon. Siya nga ang asawa ni Presidenteng Shen. Presidenteng Shen, nagkamali ako. Presidenteng Shen, ito'y... Walang paliwanag. Ano man ang ginawa niya kay Meow Meow kanina, bayaran mo ng doble. Mula ngayon, wala na ang pamilya Lee sa kabisera. Yan. Lagi kang dumarating kapag ako'y nahihirapan. Kumusta ang pakiramdam mo? Sumasakit pa ba ang ulo mo? May iba ka pa bang nararamdaman? Ayos lang ako. Pasensya na. Kasalanan ko lahat na hindi kita naprotektahan. Hayaan mong ihatid at sunduin kita sa trabaho, okay? Yan. Ito ay dahil masyado akong nagtitiwala sa iba. Poprotektahan ko ang sarili ko mula na ngayon. Hindi ko gustong mabuhay sa ilalim ng iyong pakpak magpakailanman. Magtiwala ka sa akin. Ako na ang bahala. Pero Sino si Kuya Shu? Talaga bang si Yemiao ang nakipag-away kay Lila dahil sa'yo? Siyempre, totoo yon. Narinig ko na ang pamilya Lee sa kabisera ay biglang nalugi. Maaaring sa gawa yun ni Yemiao. Hindi lang siya maganda at mayaman, kundi sobrang makapangyarihan. Talagang kahanga-hanga si Kuya Shu. Noon pa, naiinggit na kami na ikaw ay nakapasok sa pamilya Lee sa kabisera. Sino ang mag-aakala na makukuha mo pa si Yemiao? Huwag kang masyadong ma-obsess sa akin. Isang alamat lang ako. Deputy Manager Ye, ano ang ibig sabihin nito? Hindi na aprobahan ang proposal na ito. Gawin mo ulit at ibigay sa akin. Alam mo ang lugar, ang hotel kung saan tayo nagparty kagabi. Kuya Shu, kahanga-hanga. Pupunta ka na ba sa isang gabing kasiyahan? Deputy Manager Ye, matagal ka na bang naghihintay? Deputy Manager Ye, matagal ka na bang naghihintay? Sandali lang. Ito ang ipinagawa kong muli sa'yo. Kalokohan ito. Meow, alam kong gusto mo rin ako. Ang pagsasabing may problema ang proposal, Hindi ba't dahilan lang iyon? para yayain mo ako. Tingnan mo, nandito na ako, kaya hindi na kailangan ang pagpapanggap na ito. Section Chief Shu, sa tingin ko mali ang pagkakaintindi mo. Inaya kita. Para sa isang bagay lang. Wala akong interes sa'yo. At may asawa na ako. Ano, may asawa ka na? Ayos lang. Hindi importante kung may asawa ka. Pwede akong maging kabit. Basta. Tumahimik ka. Ang ginawa mo nung nakaraan, talagang ikinagalit ko. Kung magpapatuloy ka pa, huwag mong sisihin ako kung maging bastos ako. Dahil hindi ka pumapayag, kailangan kong gamitin ang paraang ito para makuha ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bro, hindi ba sinabi ng misis na huwag siyang sunduin? Kung mananatili akong nakatago sa sasakyan, walang makakaalam na ako ito. Magaling na galaw. Hindi pa rin siya lumalabas. Hindi mo pa ba nakikita si Meow Meow? Wala pa. Baka nauna nang umuwi ang misis. Umuwi na tayo at tingnan. Meow Meow! Sir, hindi pa bumabalik ang misis. Ano? Shenley. Nawawala na naman ang misis. Buwisit. Mabilis siyang nagising. Hindi, nagkamali ka ng intindi. Nahimatay ka kanina? Dahil sa kabutihang loob, inilagay kita dito para magpahinga. Masyado akong abala sa pagtingin sa kanyang mga designer na damit. Hindi ko inaasahan na napakaganda ng katawan mo.
Gusto kong umuwi. Meow. Sa wakas ay mayroon tayong tahimik na oras na mag-isa. Makikipag-usap ka ba sa akin? Bitawan mo ako. Hindi tayo malapit. Meow. Talagang gusto kita. Ayoko kang pilitin. Ngunit bakit hindi mo nakikita ang puso ko? May asawa na ako. Ikaw na isang mayaman at makapangyarihang babae, ano bang masama kung may iba kang mga kalaguyo? Wala akong pakialam sa titulo. Hindi ako mayamang babae. Lahat ng meron ako ay galing sa asawa ko. Ano? Eksakto. Hindi talaga ako mayamang babae. Ang asawa ko. Meow. Hindi mo naman ito sinasabi. Para lang lokohin ako, di ba? Hindi. Huwag kang mag-alala. Sa isang sandali, ako na ang lalaki mo. Nangahas kang pumalo sa akin. Kung lalapit ka pa, lalabanan kita. Alam kong hindi ka basta susuko. Tingnan mo ito. Na-record ko na ang nangyari kanina. Kung hindi mo gagawin ang sasabihin ko, ipopost ko ito online. Ipopost ko ito online. Kayo na mga mayayaman, ang pinaka nagpapahalaga dito. Tingnan natin kung paano ka makakapagpatuloy sa negosyo. Kung malaman ng asawa ko, hindi kanya palalampasin. Wala ka namang magagawa sa akin. Ang palamunin na iyon, ano ang magagawa niya? Maliban kung siya ang pinakamayamang tao sa kabisera, Mr. Shen, walang makakapagligtas sa iyo, kahit ang mga Diyos. Paano mo nalamang hindi siya? Kung hindi, bakit ako bibigyan ng posisyon ng deputy manager pagkapasok ko? Si Mr. Shen ay laging mahigpit sa trabaho. Magtanong-tanong ka, maliban sa kanyang kasintahan, sa buong kabisera, may iba pa bang tao na gagawa niya ng exception? Imposible. Hindi ako makapaniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong-tanong, sa buong kabisera, may mayamang tao bang apelidong Ye? Buwisit babae, tigilan mo ang pagpapanggap na mayamang dalaga. Dahil hindi ka mayamang dalaga, bakit kita pakikitunguhan ng magalang? Matutulog na lang ako sa iyo ngayon. Sinasabi ng lokasyon na narito lang ito. Hanapin sa bawat kwarto. Wala ka ng iba kundi isang babaeng pera-pera na ginamit ang kanyang katawan para umangat sa tuktok. Kung nadungisan ka na, sa palagay mo gugustuhin ka pa ba ni Mr. Shen? Natatakot ka, di ba? Kung gayon, kumilos ka ng maayos. Bitawan mo ako? Meow, meow. Walang mga has na sirain ang plano ko. Meow, meow. Ako ito. Ayan. Mr. Shen. Huwag mo akong hawakan. Ako ito. Ayan. Meow, meow. Ako ito. Si Ayan. Ayan. Pasensya na. Ayan. Huli na akong dumating. Ang iyong kapal ng mukha mong hangarin ang aking hipag? Gusto mo bang mamatay? Kuya, ano ang gagawin natin sa kanya? Pinsalain siya. Shen, Pangulong Shen, patawarin mo ako. Hindi na ako maglalakas loob. Gawin mo na. Upo, siya ang naunang umakit sa akin. Kung hindi ko kailanman maglalakas loob na gawin yon. Umakit sa'yo? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Ayos lang. Gawin mo na. Ayos lang. Malinaw na ang lahat. Ang walang hiya ay nag-akalang mayaman ang aking hipag, kaya siya ang pinuntahan. Saka, ang lili na iyon
na nagsabing inakit ng aking hipag ang kanyang lalaki, ang asawa niya. Pirapirasuhin siya at ipakain sa mga aso. Opo. Ay naku, itong kawawang bata? Bakit ba siya laging napapahamak? Nabigo akong protektahan siya. Meow Meow ay isang inosenteng bata, madaling lokohin. Kailangan mong gumawa ng higit pa sa pagprotekta. Naintindihan ko, Lola. Amo, pagkatapos bumalik ng binibini noong araw na iyon, hindi na siya lumabas ng kanyang kwarto ng ilang araw. Ano? Meow meow. Huwag. Bakit ka nagsuot ng dati mong damit? Hindi. Hindi ako isang mayamang babae. Meow meow. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kasalanan. Sila ang may kasalanan. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kasalanan. Sila ang may maruruming puso. Kahit sino ang makasama mo o ano man ang isuot mo, ang mga taong marumi ang puso ay nakikita ang lahat bilang marumi. Huwag mong akuin ang sisi para sa mga pagkakamali ng iba. Yan. Talaga bang wala akong silbi? Kahit anong gawin ko, hindi ko magawa ng maayos. Wala akong naintindihan. Meow meow. Walang ipinanganak na alam ang lahat. Ang tinatawag na henyo ay isang taong nakaranas nito ng mas maaga kaysa sa iyo. Maniwala ka na kabilang sa mga nagsimula sa parehong linya mo, ikaw na ang pinakamabilis. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Isipin mo ang mga babaeng taga inyong bayan na naghihintay pa rin ng pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran, hindi ba? Yan. Naintindihan ko. Tinanggal si Team Leader Shu. Si Deputy Manager Ye ay hindi nagpakita ng ilang buwan. Hindi naman sila nagtakas ng magkasama, hindi ba? Mukhang nagtagumpay ang plano ni Team Leader Shu na maghanap ng kayamanan. Kaya tinulungan mo sila. Ikaw na ba ang magiging team leader? Ikaw, Talaga ang magpo-promote sa akin? sinisibak ka? Sa loob ng isang oras, iimpake mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ano? Bakit? Bakit? Lahat sila ay walang ginawa kundi magloko? Kumapit sa mayayaman, mag-shortcut, at sumipsip. Nagkakalat ka pa rin ng chismis? Kung gayon, bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita tanggalin. Mula ngayon, sino man, ang maglakas loob na magsalita ng walang katuturan ay tatanggalin. Opo. Bakit ka nandito? Mrs. Shen, pumunta ka dito ng mag-isa at iniwan mo ako sa bahay. Sa tingin mo ba'y angkop iyon? Ngunit mayroon pa akong panukalang susuriin. Kumain ka muna. Ngunit ako, Ang boss. Ako ang nagtatakda ng mga patakaran. sige, mabango. Hindi ba yun para sa akin? Wala.
Meow meow, magpakasal na tayo. Nais kong bigyan ka ng isang engrandeng kasal. Maligayang pagdating sa inyong dalawa sa dambanang ito ng pag-ibig. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay saksi. Pagpalain nating lahat ang mag-asawang ito. Meow meow, ikaw na walang galang na anak. Sino ang taong ito na nakasuot ng basahan? Paano siya nangahas pumunta sa kasal ni Mr. Shen? Ano ang ginagawa niya dito? Ay, kaawa-awa naman ako. Naghirap ako ng husto para mapalaki ang aking mga anak. Ngunit ngayon hindi na niya ako kinikilala. Nainiwan akong mag-isa para maghirap sa pag-uwi. Oy, lahat. Halina't maging hukom ninyo ako. Meron ba ganitong suwail na anak sa mundo? Hindi ko inaasahan na si Mrs. Shen ay ganitong tao, isang mapagmataas. Paano magiging karapat-dapat ang ganyang tao kay Ginoong Shen? Nakabihis ng napakaglamoroso, ngunit napakarumi sa loob. Tama. Gusto mong umangat sa iyong katayuan. Sa panaginip mo, hindi man lang ako nagkaroon ng magandang buhay. Anong karapatan mo? Meow meow. Alam kong mahirap para sa iyo. Hindi kita sinisisi. Ako ay pumunta lang para makita ka. At sapat na iyon. Nako. Sobra na iyan. Paano mo nagawang tratuhin ang sarili mong ina ng ganito? Sa palagay ko, si Ginang Shen ay hindi mukhang ganong tao. Siguro, impostor ang matandang babaeng iyon. Kalad ka rin siya. Tigil! Meow. Ayan. Ito ay usapin ng aking pamilya. Ako na ang bahala. Nanay! Meow meow. Sa wakas, kinikilala mo na akong ina. Nanay, hindi mo kayang tiisin na makita akong nabubuhay ng maayos at sinira mo pa ang kasalan. Ano? Ang matandang babaeng iyon ay talagang ina ni Ginang Shen. Tama. Ang babaeng ito ay talagang aking ina? Ang nagdala sa akin sa loob ng 10 buwan at nagsilang sa akin. Ngunit, ako si Yemiao ay matuwid at tapat. Hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Isa, ang inang hindi kailanman itinuring na tao ang sariling anak, ay hindi karapat-dapat sa awa. Ikaw, mula pa nang isilang ka, ay nanirahan sa malaking lungsod. Naisip mo na ba kung ilang mga babaeng taga-probinsya ang nalulunod sa banga ng ihi mula pa sa simula? At ilan ang nakaligtas dahil sa swerte? At ilan ang napilitang huminto sa pag-aaral at magtrabaho upang buhayin ang paboritong lalaking anak? At kapag lumaki sila, hindi sila makakatakas sa pagpapalit o pagbebenta. Naranasan mo ba? Hindi mo naranasan. Nakikita mo lang na iniiwan ng mga magulang o nagpapanggap na hindi nila kilala. Ngunit hindi mo naisip ang mga dahilan sa likod nito. Ang kailangan mo ay isang dahilan lamang. Isang pagkakataong tumayo sa mataas na moralidad upang bigyang kasiyahan ng iyong kabayanihang pakiramdam ng katarungan. Sa isang asawang tulad nito, ano pa ang hihilingin ng asawa? Ituloy natin. Mag-ingat. Ayan. Yemiao, hinihintay ko ang araw na mapunta ka sa impyerno. Hahaha. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Meow. Ipinapangako ko sa iyo
hinding-hindi kita hahayaang mapahamak.